Taglamig na naman dito sa lugar na kung saan kami naninirahan. Bansang pinapangarap ng karamihan, ito ang Canada. Unang bagsak ng niyebe na naguhudyat ng pagbabago ng klima. Panahon na sobrang kakaiba sa mga Pilipinong tulad namin na dati pinapangarap ang ganitong pagkakataon. Tunay nga bang masarap sa pakiramdam ang mamuhay sa ganitong lugar? Halina't samahan niyo kami sa aming journey ng aming buhay sa bansang puno ng niyebe sa paligid. Ito ang Canada. Dalawa kami ni Commander ang nakikipagsapalaran para sa magandang buhay dito sa Canada. Araw-araw, hinahatid ko siya sa kanyang trabaho. Isa ito sa aking paraan para mailaan ko ang oras ko sa kanya bago ako pumasok sa aking trabaho. So good morning po mga katoto. Nag-i-snow na po dito sa Canada, dito po sa amin. Ayan, unang patak po ng snow dito sa amin, sa Dauphin. Sa mga ibang province po ng Canada, so nag-snow na din po. Pero dito sa amin, ayan, ngayon pa lang po siya nag-snow. Ayan, kung nakikita nyo, di ba? Nag-snow na. Nagyayebe na naman dito sa Canada. So papalamig na po yung panahon ngayon mga katoto. Kalbaryo na naman, malamig na naman, ilang buwan na namang malamig ito. Kaya ito ngayon makakapal na naman na sambra, yung winter jacket ang sinusuot namin ngayon. So yun mga katoto, kakahatid ko lang pala kay Commander sa trabaho niya, then ako day off ko naman ngayon. So dating gawi, hatid, sundo, then kakain ng tanghali, diba? Unang patak ng snow ngayong 2024 ng winter. Ayan. Kaninang umaga, medyo hindi pa ganoon ka madaling araw pala, hindi pa ganoon kakapal. So ngayon, kumakapal na. Nakikita nyo yan, no? Diba? Kapal na mga katoto. So yun, magluluto muna ako mga katoto ng tanghalian namin ni Commander.
Magluluto po ako ng manok. Inihaw na manok mga katoto para sa tanghalian namin. So yun po mga katoto, good morning po sa inyong lahat. Kumusta po kayong lahat mga katoto? Nakikita nyo po mga katoto nag-snow po dito sa amin. Kaninang madaling araw ko nakita na nag-i-snow po mga katoto. So yun, simula na naman ng taglamig dito sa Canada mga katoto. Nagyayebe na naman. So ilang buwan na naman yung taglamig dito sa amin, dito sa Canada. So pahirapan na naman ang buhay dito sa pag-drive, papasok sa trabaho, sa paglilinis ng driveway. Lahat po mga katoto, medyo mahirap po ang sitwasyon kapag malamig dito sa Canada, dito sa lugar namin. So tapos pahirapan din po pagka papasok sa trabaho, yung pagligo mo lang, yung pagka maliligo ka malamig masyado mga katoto. So meron namang heater pero syempre ramdam mo pa rin yung lamig. So yung tinatamad ka pagbangon mo sa umaga tapos maliligo ka, so ramdam mo yung tamad ng katawan kasi malamig nga yung panahon. Masarap magbaluktot sa sa higaan. Tapos mag-relax lang, nood ng TV, ganun mga katoto. So, yun. Taglamig na dito sa Canada mga katoto. At mahirapan na naman ang buhay dahil marami na namang makakapal na damit ang isusuot. At kada labas mo ng bahay, magsusuot ka ng makapal. Ganyan mga katoto yung senaryo dito sa Canada. So, yung temperature pa lang ngayon mga katoto, nagda-down na po sa 0. Minsan po sa madaling araw, nagda-negative 3 na po siya. And then sa hapon, nasa +7. So, kaya po ganyan yung snow mga katoto. Pagka umulan, yung ganun temperature na forecast, kapag umulan, so snow na po yun mga katoto pag bumagsak dito sa baba. Kaya ganun yung, minsan, matagal. Example, hindi pa December po nag-i-snow. Pagka bumuhos po siya, talagang bultuhan, makapal agad. So hanggang sa hindi na po siya matunaw. Kung ang sitwasyon na po mga katoto, itong snow na to, kung magtuloy-tuloy siya, hindi na po yan malulusaw. Pero kung iinit po sa susunod na araw, so baka malulusaw pa po yan kasi yung temperature sa baba mainit pa, then hindi pa niya kayang i-maintain yung lamig niya, kaya po siya nalulusaw pa. Yun, sana malusaw pa siya, sana hindi ganun kagrabe yung temperature ngayon, yung winter ngayon mga katoto, yung snow, para hindi masyadong mahirap sa mga tao dito sa Canada. Kumpara po sa Pilipinas mga katoto, kung sa Pilipinas meron pong bagyo, dito naman po mga katoto meron namang winter. So ito yung pinaka-tag-ulan namin. So ito yung pinaka-taghirap na panahon, taghirap na sitwasyon kasi hindi ka makagala sa labas, hindi mo magawa yung gusto mo sa labas, hindi ka makapag-garden sa labas kasi nag-i-snow. So punong-puno po ng snow mga katoto. Kaya yun, kung sa Pilipinas may bagyo, dito naman may snow. Ganun po mga katoto.
Isa po sa mga pinapangarap ng mga bawat Pilipino na gusto manirahan dito sa Canada, ito pong snow na ito, itong niebe na ito. Gusto ma-experience kung ano po yung feeling ng nakakahawak ng snow, kung ano po yung feeling ng buhay na nasa gitna ng snow. So yun po mga katoto, yung pong pakiramdam ng naninirahan dito sa Canada, naninirahan sa bansang merong snow na ganito, na sobrang lamig kapag talagang peak na po ng winter. So yung pong pakiramdam una, yung ganitong sitwasyon na nagsisimula pa lang yung snow, maganda po siya. Maganda po siyang sa pakiramdam. So parang yung pakiramdam mo yung nakikita mo, napaka-unique, parang payapa siya, kumbaga. Tapos para kang naglalaro lang sa isang bansa na punong-puno ng snow, mga katoto, di ba? Yung nag-snow angel ka, yung pinaglalaroan mo yung snow kasi puting-puti, di ba? Kasi yung pakiramdam na sobrang lamig, mag-jacket ka ng makapal, then parang namamasyal ka, ganyan. Yung pakiramdam na sa TV mo lang makikita, sa TV mo lang parang mararanasan, kumbaga. Parang sa panaginip lang. So, maganda siya mga katoto kapag baguhan pa lang dito sa Canada. Pero kapag tumagal ka na dito mga katoto, lalo na kapag tumagal na po yung snow na nakapaligid dyan sa bahay mo, tapos nakapaligid sa lugar na kung saan ka umiikot, kung saan nagro-routine yung buhay mo. So parang pag na-experience mo na yung pagpapala, paglilis ng driveway, so masasabi mo na nakakapagod yung ganito. So parang kalbaryo siya kapag lalo na pag mapasok sa trabaho, tapos nagmamadali, so kailangan mo pang palahit sa umaga, maglalaan ka talaga ng oras para linisin yung driveway mo para makalabas ka. Tapos magsusuot ka ng mga kapal na jacket para lang maproteksyonan ka sa sobrang lamig, mga katoto. Nakakapag-ihaw-ihaw pa ako dito sa labas kasi hindi ganun kalamig. So, ayan. Ito, kakainin namin tanghalian, mga katoto. Ni Commander, pagkasundo ko sa kanya. Para sa akin, pamumuhay dito sa Canada, maganda siya kung kumpara sa Pilipinas, kung ang buhay mo talagang salat ka, talagang naghihirap ka sa Pilipinas, kumbaga isang kahig isang tuka ka. So iba yung pakiramdam niya, iba yung sitwasyon niya, mga katoto. Pero kung sa Pilipinas, para sa akin kung sa Pilipinas ay hindi ka naman nahihirapan, so kung may business ka, malaki yung kinikita mo buwan-buwan, tapos hindi ka nahihirapan, tapos kung iisipin mo lang na gusto mong tumira dito sa mga ganitong bansa tulad ng Canada na may snow, maranasan mo lang, advice ko po mga katoto na kung okay naman yung pamumuhay mo dyan sa Pilipinas, mas okay ka na dyan, huwag ka na pumunta dito. So kung pupunta ka man dito, hindi yung mamumuhay, hindi yung maghahanap buhay dito, kundi yung may experience lang yung ganito, may experience lang yung snow sa buhay mo. Kasi iba yung hirap pagka OFW ka, iba yung hirap kapag ganito yung sitwasyon dito sa Canada. Maganda dito sa Canada yung papasimula pa lang yung snow, pero yung kalbaryo na talaga, makakapal na, pahirapan. Hindi ka rin makakapag-enjoy sa labas kasi nasa loob ka ng bahay. Tapos hindi ka makakagala kasi sobrang lamig. Tulad ngayon, malamig na yung daliri ko. Negative 1 na yung temperature yata ngayon. So kanina kasi umaga 0. So ewan ko kung ano yung temperature ngayon, pero lumalamig na, mga katoto. Kaya yun, kung para sa akin, kung hindi ka nahihirapan dyan sa Pilipinas, dyan ka na lang. Masaya dyan sa Pilipinas. Pero kung may chance na makapunta ka dito at ikaw ay medyo salat sa buhay sa Pilipinas, tapos magkaroon ka ng opportunity na pumunta dito, so i-grab mo at yan, mamuhay ka dito, maghanap buhay ka dito. Mas okay yon. Kasi marami nang nagsisisi na mga kababayan natin na nung pumunta sila dito, nagsisi sila kasi mas lalo silang nahirapan nung nandito na sila. 1 to 2 years to 3 years, mga katoto, kapag
magsisimula ka talaga. Hindi mo sasabihin teacher ka, huwag mong sabihin maganda yung posisyon mo sa Pilipinas. Kapag ka nandito ka, talaga back to zero ka. Kaya ganun yung nagiging sitwasyon nila na nako-compare nila na mas maganda pala sa Pilipinas doon sa buhay namin dati. Ganun yung nasasabi ng mga iba, lalo na yung mga professional. Lalo na sa sitwasyon ngayon mga katoto sa policy ng Canada, sobrang hirap na ng pagpaprocess ng papel, pati yung mga temporary foreign worker, yung mga visitors visa dito, yung mga international student dito, so pinaghihigpitan na nila. So talagang pati yung pag-a-apply ng PR na dati maramihan yung kinukuha nila o ina-aprobahan nila na permanent residence dito sa Canada. So nililimitahan nila, kina-cut off na nila mga katoto. So parang nire-reduce na po nila yung volume ng mga immigrant dito sa Canada mga katoto. So ganun po mga katoto, kahit na andito ka na sa Canada, hindi mo pa rin masasabi na maganda na yung katayuan ng buhay mo, maganda na yung sitwasyon ng buhay mo. Hindi porket nakatungtong ka na ng Canada, gaganda na yung buhay mo. Marami pang struggle na pagdadaanan mo, marami pang pagsubok na dadaanan mo, lalong-lalo na sa financial at saka sa status dito sa Canada, at saka yung panahon na ganito, maraming struggle na pagdadaanan mo bago mo makakamit yung magandang buhay. So tiis talaga, tiis talaga. So ganun po yung buhay dito sa Canada. Hindi madali ang buhay dito sa Canada. Taliwas po sa mga nasa isip natin kapag ka nasabi natin na Canada, maganda ang buhay doon, maganda yung bansa na yon. So hindi po ganun, hindi po siya ganun. Ang reality po, pagdating dito, hindi gaganda agad ang buhay mo, kundi pagdadaanan mo talaga step 1 hanggang sa pa-step ka ng pataas ka ng pataas. Ganun po yun. Pero yung struggle 1 to 2 years to 3 years, talagang mag-i-struggle ka pa dyan mga katoto, hanggang 4 years. Halos doon ka pa lang bumabangon, doon ka pa lang nag-i-step 1. Ganun po yung sitwasyon dito, lalo na kung hindi ka pa permanent residence dito at wala kang kumbaga dumating ka dito, zero ka. Ganun po siya mga katoto. Mahirap po. Kaya ikaw, kung nagbabalak ka na pumunta dito sa Canada at maayos na po yung buhay nyo dyan, pag-isipan nyo po ng maraming beses bago po ninyo pasukan yung buhay dito sa Canada. Mag-research po kayo, magtanong-tanong po kayo, manood po kayo ng mga video kung paano yung buhay dito sa Canada, kung kaya nyo ba talagang magtiis at kung mahirap ba o madali. Marami pong pwedeng pagkuha ng information para makapag-prepare kung ano ba talaga yung buhay na gusto mo. Buhay sa Pilipinas o buhay dito sa Canada. So, kain na po tayo mga katoto. Dito na po si Commander. Manananghalian na kami. Sana walang dugo-dugo. Ang kulay yung ngipin ko na itong itim. Toothbrush ka na lang mamaya.
Dadalhin ko din sa may ano to, sa may sasakyan. Itong mga to pang script ng ano to ng windshield. Ayan, tigisa sila, si Butchokoy at saka si Miyagi. Sabi ni Commander sa akin kanina nung inatid ko siya, i-prepare ko na daw tong mga to lalo na ito doon sa may windshield niya, para at least ma-prevent yung makapal na snow na pupunta doon sa windshield. So tatanggalin lang niya ito, madali lang matanggal yung snow, lalo na kapag si Commander nakapark sa may parking lot nila doon sa trabaho niya. So hindi na niya kailangan mag-script ng napakatagal. Tatanggalin niya lang ito sa may windshield. So good to go na siya. Usually dalawang mga gamit yung binibili ko. Tulad nito, dalawa sila, dalawang sasakyan. Kahit na meron kaming garage, so meron pa rin kaming ganito. Kasi minsan nakapark sila sa labas, tapos ito lang yung nilalagay namin. So ayan, dadalhin ko sa may sasakyan para kahit na anong mangyari, kumampal man yung snow, meron na kaming gagamitin. Ito naman kay Butchokoy, dito ko lang nilalagay itong mga to para madali ko lang sila makuha. Tapos itong pala na to, ito yung lalagay ko sa likod ni Butchokoy para may gagamitin ako. Diyan lang siya.